Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Si Randy Robert Stair o mas kilala sa tawag na Andrew Blaze ay isang 24-year-old aspiring YouTuber. Isang goofy at mapaglarong bata noong una ngunit unti-unting nagbago ang kanyang ugali na kalaunan ay humantong sa isang malagim na trahedya. Unique ang kasong ito dahil nirecord niya lahat ng kanyang galaw at iniisip bago niya isinagawa ang kanyang maitim na plano. Nag-iwan din siya ng napakaraming ebidensya at mga bakas na makakatulong na mapagtagni-tagni ang puzzle ng kasong ito. Bago mangyari ang malagim na krimen, nagpahiwatig ng maraming sinyales si Randy, ngunit sa kasamaang palad, walang nag-aksaya ng panahon ni ang kanyang pamilya na tulungan siyang makaalis sa dilubyong kanyang kinasadlakan. Unti-unti siyang nilamon ng kanyang addiction at obsession sa isang cartoon character na kalaunan ay nauwi sa malagim na trahedya. Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Randy Robert Stair. Si Randy Robert Stair ay ipinanganak noong September 1992. Meron siyang isang kapatid na lalaki at ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho bilang isang manager sa Wise Market sa Colorado. Naging interesado si Randy sa paggagawa ng mga YouTube videos noong 2008. Noong una ay very normal lamang ang kanyang mga contents. Gumagawa siya ng mga series of videos kung saan makikita ang kanyang reaksyon habang naglalaro ng mga video games na tinawag niyang Let's Play. Meron din siyang mga skits kung saan makikita na kasama niya ang kanyang mga stuffed toys na isang balyena at isang palaka. Nagkaroon din siya ng mga pagkakataon na makasalamuha ang ilan sa mga sikat na personalidad sa YouTube world katulad ni Ray William Johnson at Plasma Master Don. Inubos ni Randy ang kanyang oras sa paggawa ng mga videos ngunit sa pagdaan ng araw at buwan, biglang nagbago at naging weird ang mga videos na kanyang ina-upload. Ito ay nagsimula na maging sobrang obsessed si Randy sa isang cartoon series na tinawag na Danny Phantom. Nahumaling din si Randy sa isang insidente na nangyari sa kanilang lugar noong 1999, ang Columbine High School Massacre. Ang Danny Phantom ay isang American animated superhero action-adventure television series na ginawa ni Butch Hartman para sa channel na Nickelodeon. Sa series na ito, si Danny Phantom ay isang teenage boy na naging isang human ghost matapos ang isang aksidente sa human portal world at ghost zone. Dito naman nakita ni Randy ang isa sa mga karakter sa cartoon series na ito na si Amber McLean. Na-in-love si Randy sa cartoon character na ito at ayon sa kanya, si Amber ang kanyang first love simula pa noong elementary years niya. Ayon kay Randy, instantly nang makita niya ang karakter ni Amber ay nahulog na ang loob niya dito, na parang may koneksyon silang dalawa at parang may spark sa kanilang dalawa na binago ng cartoon character na ito ang kanyang pagkatao. Nagsimula ang pagkahumaling ni Randy kay Amber noong 2010. Masyado itong na-obsessed to the point na gumawa na rin siya ng mga spin-off at mga original characters. Bumuo din siya ng sarili niyang animated series na nakabase din sa show na Danny Phantom. Pinangalanan niya ang sariling series na ito na Andrew Blaze and Amber's Ghost Squad. Sobrang invested ni Randy sa karakter na ito kaya't nagpagawa pa nga siya ng mga stickers at portraits na idinikit niya sa kanyang kotse at sa kanyang workstation. Noong una ay tila isang simpleng paghanga lamang ang kanyang nararamdaman, ngunit nang nagtagal ay naging disturbing na ang mga ikinikilos ng binata. Ngunit kung ating babalikan ang pagkabata ni Randy, meron na rin itong mga signs na nagpapakita na may mali sa pagkatao nito. Lumaki itong mahiyain at palaging naghahanap ng atensyon mula sa kanyang mga kaibigan. Bata pa lamang siya ay may mga ideas na siya kung paano siya mamamatay. May mga weird imaginations ito na sasakay di umano siya sa isang eroplano at bigla itong sasabog kaya't ang kanyang pagkamatay ay magiging instant. Mapapansin din sa mga online games na kanyang nilalaro na ang common theme ay brutal na pagkamatay ng mga bida.
May isang video naman siyang in-upload noon na may kausap siyang isang bata habang naglalaro sila sa basement. Tinanong siya ng bata kung bakit hindi na lang niya barilin ang kanyang sarili, ngunit ayon kay Randy, hindi siya mamamatay ng mag-isa. Isasama niya lahat ng may atraso sa kanya at mas magiging masaya na mamatay ng may kasama. Ang kalungkutang ito sa puso ni Randy ay nadala niya hanggang naging teenager siya. Nagkaroon siya ng ilang mga kaibigan ngunit hindi siya nagkaroon ng kasintahan katulad ng kanyang ibang mga kaibigan. Sa stage na ito nagsimula si Randy na humingi ng tulong indirectly mula sa mga teachers niya sa school. Marahil nais niyang ipahiwatig sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi normal ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isip, ngunit sa kasamaang palad walang pumansin sa mga pahiwatig ng binata. Mayroong ilang pagkakataon sa eskwelahan na nagkaroon sila ng mga writing projects at lahat ng kanyang mga isinulat ay tungkol sa brutal na pagpatay o mga sulat kung paano niya morbid na papatayin ng isang tao. Sumulat siya ng mga 4 o 5 kwento na ganito ang tema, ngunit wala siyang nakuhang payo o kahit na masamang tingin man lang o feedback mula sa kanyang guro matapos basahin ang kanyang assignment. Dahil wala naman siyang nakukuhang suporta o feedback mula sa school at sa kanyang pamilya, marahil sa isip ni Randy ay normal lahat ng kanyang ginagawa. Dinedicate ni Randy lahat ng kanyang oras sa paggagawa ng mga videos at dahil dito ay lalo itong naging isolated at mapag-isa. Pagtungtong niya ng late high school, dito na tuluyang nagmanifest ang problema niya sa pag-iisip. Palagi siyang balisa, wala siyang ganang gumawa ng kahit na ano na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang marka. Nagkaroon naman ito ng part-time job sa The Wise Supermarket, ngunit hindi rin siya naging satisfied sa trabahong iyon. Dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya sa kanyang buhay, nagkaroon ito ng mga fantasies at imahinasyon. Nabuhusan na lamang ang kanyang sarili ng gasolina at sindihan ng apoy katulad ng ginawa ng cartoon character na si Ember. Bandang 2014, may isang insidente na nangyari na permanenteng nagpabago ng buhay ni Randy. Namatay ang isa sa mga matatalik na kaibigan ng kanyang kapatid na si Tom. Nagdadrive ito isang araw papunta sa school nang biglang bumangga ang kanyang sasakyan sa isang puno. Dead on arrival ito nang dumating sa ospital. Dahil sa pagkamatay ni Tom, naging palaisipan sa teenager kung anong nangyayari sa tao pagkatapos mamatay. Dahil hindi siya makahanap ng sagot, naging tradisyon para kay Randy na mag-drive at bumalik sa lugar kung saan binawian ng buhay si Tom. Ayon sa kanya, palagi niyang iniisip na lahat ng bagay ay may katapusan, kaya't kailangan niyang gawin lahat ng gusto niya sa buhay na ito habang siya ay may hininga pa. Lahat, mabuti man o masama. Makalipas naman ng ilang taon, isang insidente na naman ang nangyari na lubusan ng lumamon sa katinoan ni Randy. Ito ay nang mamatay ang isang matalik niyang kaibigan na si Matt. Patuloy na tumakbo sa isip ni Randy na kahit gaano kakabuti sa mundo, wala kang ibang patutunguhan kundi ang kamatayan. Marami ang matutulog ngayon ngunit hindi na magigising o mabubuhay pa kinabukasan. Mamamatay sa bangungot, maaaksidente, mamamatay sa sakit o kung ano pa mang rason. Isa lang ang tumakbo sa isip ni Randy, na lahat ng tao ay mamamatay kaya't mas mabuti na unahan na niya ang takatadhana sa kanya. Lahat ng mga ideas niya na ito somehow ay nirecord ni Randy through a video recording, voice recording at sa kanyang mga journals. Hindi naman nagtagal na involved din si Randy sa isang car accident. Bagamat hindi siya nasaktan sa insidenteng iyon, ito ang nagsindi ng isang negative switch sa kanyang utak, ang takot na tumanda. Nagkaroon siya ng matinding galit sa mga taong may edad at matatanda na. Ayon sa kanya, walang point na mabuhay pa lagpas 30 years old. Ayon din sa kanya, gagawin niya ang lahat wag lang mabuhay pa ng lagpas 60 years old. Hindi niya nakikita ang sarili niya na magtatrabaho sa isang lousy company, kakain ng parehas at paulit-ulit na pagkain, gagawa at bubuo ng pamilya at aabot sa edad na 60. Dito na rin lalong tumindi ang kanyang obsession sa cartoon character na si Ember. Nabuo sa kanyang isip na pag namatay siya, babalik siya sa mundo bilang isang multo na may superpowers katulad ng nangyari sa cartoon character na si Ember. Ayon kay Randy, hindi siya totoong tao at siya ay isang ghost human at ang tanging paraan upang makabalik sa kanyang totoong anyo ay ang patayin ang kanyang katawang lupa. Nagkaroon din siya ng gender identity crisis at nagsimulang magsuot ng bra.
May mga pagkakataon na isinusuot niya mga damit ng kanyang ina dahil pakiramdam nga niya ay isa siyang babae na natrap sa katawan ng lalaki at meron siyang female soul. Ayon sa kanya, spiritually, siya ay babae pero kailangan niyang mabuhay bilang lalaki para maisagawa ang purpose niya sa mundo. Iyon mismo ang kontratang pinirmahan niya bago pa man siya isilang. Dito na sinimula ni Randy na baguhin ang kanyang itsura. Nagpapayat ito at madalas ay hindi kumakain sa oras. Shinave niya rin lahat ng kanyang body hair gamit ang pambabaeng razor. Gumamit din siya ng mga shaving cream at mga skincare products na pambabae. Noong una ay tinatago niya ang mga gamit na ito sa kanyang drawer, ngunit kalaunan ay inilabas na niya ito sa kanilang common bathroom sa bahay, ngunit surprisingly, wala ni isa sa kanyang mga kaanak ang nakapansin sa kanyang mga kinikilos. Dahil dito nakaramdam si Randy na mukhang kulang pa lahat ng kanyang effort. Dito na nagdesisyon si Randy na i-level up ang kanyang plano upang maisakatuparan ang pagpapalabas ng girl ghost sa kanyang pagkatao. Bumili din siya ng body paint na kulay puti at ipinahid niya ito sa kanyang buong katawan para maging kasing puti siya ng cartoon character na si Ember. Habang tumitindi ang obsesyon nito kay Ember, nagsimula na din siyang maobses sa isang kaso na nangyari sa kanilang lugar. Ito ay ang Columbine Massacre na nangyari sa isa sa mga school sa Colorado. Ang insidenteng ito ay naganap noong 1999 kung saan 12th grade student ang walang habas na namaril sa eskwelahan. 13 ang naitalang namatay sa insidenteng ito at 3 naman ang nasugatan. Nakisali si Randy sa mga forums at malimit na nagpo-post ng kanyang opinyon tungkol sa insidente. May isa siyang comment doon na umani ng maraming negative comments at memes kaya't ni-red flag siya ng admin ng site. Sa comment na ito, tinanong ni Randy kung kailangan pa rin bang kumuha ng exam ng mga taong nasaktan at kung ipapatake daw ba sa suspect ang exam in case hindi pa sila makalabas ng ospital. Napaka-insensitive ng komentong ito kaya't na-red flag ito sa forum. Naging obsessed din si Randy sa kasong iyon dahil ayon sa kanya, pareho sila ng karakteristik at ugali ni Eric Harris. Si Eric ang isa sa 2 bata na walang habas na namaril sa Columbine School. Si Randy ang tipo ng tao na kapag na-obsess sa isang bagay, he dive in head first. Uubusin niya lahat ng kanyang oras at panahon para masagot lahat ng tanong sa kanyang isip. Ang nakakalungkot lang dito ay lahat ng obsession niya ay nagkaroon ng negative effects sa kanya. Very evident ang pag-uugali na ito maging sa school at sa kanyang pamilya, ngunit walang ni isa sa mga taong nakapaligid sa kanya ang nakapansin at tumulong sa kanya. Dito na tuluyang nalubog si Randy sa kumunoy at hindi na siya nakaahon pa. Nagkaroon siya ng mga masasamang ideas na nauwi sa isang malagim na trahedya. Noong 2014 sa isang live stream, sinabi ni Randy na hindi na siya masyadong mag-a-upload ng mga videos at maaring mag-retire na siya sa YouTube. Hindi niya sinabi ang dahilan ngunit ipinahatid niya sa kanyang mga fans na mangyayari iyon in about year time ngunit hindi ito magiging biglaan. Ayon din sa kanya, ang pagiging content creator lamang ang nais niyang gawin sa buong buhay niya at parang pakiramdam niya ay sinayang niya lang ang 3 taon niya sa college noong kumuha siya ng kursong mass communication dahil hindi niya nakikita ang sarili niya na papasukin niya ang karerang iyon. Dinagdag niya rin dito na hindi siya masaya sa pagtatrabaho sa Wise Grocery Store pero hindi siya makaalis dahil kahit papaano ay maayos ang kanyang sweldo doon. Masyadong disappointed si Randy sa kanyang sarili na sa loob ng 6 na taon niya sa YouTube, pakiramdam niya ay hindi niya naisakatuparan ang kanyang true purpose, kaya't kailangan niyang ibahin ang kanyang strategy para mas kumita pa ng pera. Hindi iyon matanggap ni Randy ngunit wala siya di umanong ibang choice. Meron din itong nabanggit sa live stream na ito na tila meron siyang binubuong plano, ngunit hindi niya pwedeng sabihin kung ano ito dahil ayon sa kanya ay maraming masasaktang tao. Ngunit sa live stream na ito, paulit-ulit niyang sinabi na hindi siya masaya sa kanyang buhay at gusto na niyang mawala sa mundong ibabaw sa lalong madaling panahon. Naudlot naman ang naunang retirement announcement ni Randy noong 2014. Nag-boom ang ilan sa mga videos niya kaya't nagpatuloy pa siya sa paggawa ng mga video sa YouTube. Dahil din sa pangyayaring ito, naudlot ang ingranding plano na nabanggit niya sa kanyang live stream. Hanggang sumapit na nga ang taong 2017. Dito na nagpasya si Randy na panahon na upang isakatuparan ang kanyang naudlot na plano.
Pinilit niyang tapusin ang kanyang cartoon animation project na pinamagatan niyang EGS. Base sa unang plano, itinakda ni Randy ang date ng krimen sa alphabet coding ng pamagat ng kanyang project. E bilang number 5, G bilang 7 at S bilang 19 o May 7, 2019. Ngunit ayon kay Randy, masyado itong matagal at hindi na siya makakapaghintay pa ng 2 taon. Habang pinaplano ang ingranding pagtatapos ng kanyang proyekto, nag-record din si Randy ng ilan pang mga videos na nais niyang mapanood ng kanyang mga magulang pagkatapos niyang mamatay. Plano niya ring i-post sa social media ang ilan sa mga recordings na ito. Sa mga videos na kanyang ginawa, paulit-ulit niyang sinabi na galit siya sa sangkatauhan. Binanggit niya din na isa siyang narcissist at wala siyang ibang gustong gawin kundi panoorin ang sarili niya na nagpe-perform sa harap ng kamera. Pinilit ni Randy na tapusin ang kanyang animation project ngunit hindi ito nagwo-work out. Nagreklamo siya na masyadong mabagal ang voice actor na kanyang binayaran upang mag-voice over kay Ember. Galit na galit din siya sa isa pang voice actor na kanyang kinuha nang mag-back out ito dahil masyado di umanong brutal ang tema ng kanyang animation project. I sent the script in March. It's June 2nd. Where's my voiceovers, Laura, that I paid for? Where are they? Ang animation project na ito ay tinawag ni Randy na The Westboro High Massacre. Masyadong morbid ang tema ng proyektong ito kaya't nag-back out ang isa sa mga voice actors na kinuha ni Randy. Dahil sa mga aberyang ito, nagdesisyon si Randy na huwag nang tapusin ang kanyang animation project. He had enough at kailangan na niyang isagawa ang kanyang plano. Bumili si Randy ng 2 shotgun at nagdesisyon siya na isagawa ang kanyang maitim na plano noong June 7, 2017. Ito ang ika-9 na anibersaryo ng kanyang YouTube channel. Nagsimula siyang mag-practice shooting sa likod ng kanilang bahay at makikita din sa video na ito na nakasuot ito ng parehas na t-shirt na suot ni Eric Harris nang namaril sila sa Columbine High School noong 1999. Sinimulan din ni Randy na magsulat ng mga clues at tweets na nagpapahiwatig na may mangyayaring isang malagim na sakuna. Inilagay niya rin sa kanyang mga sulat at tweets ang date kung kailan niya isasagawa ang plano, ngunit katulad ng mga naunang pangyayari, wala ni isa na nagtanong o pumansin man lang sa kanyang mga aksyon. Alam ni Randy na kapag namatay na siya, doon marirealize ng kanyang mga magulang at maging ng kanyang mga fans na napakarami niyang signs na ipinakita, ngunit dahil para lamang siyang isang hangin ay walang nagbigay ng atensyon sa kanya. Idinagdag din ni Randy na si Ember ang nag-utos sa kanya na isakatuparan na ang kanyang plano. Ito rin ang nagbigay ng ideya kung paano niya gagawin ang mga iyon. Ayon di umano kay Ember, kailangan niyang gawin ang krimen para sa Girl Squad dahil kailangan pa nila ng mas marami pang kaluluwa na bubuo sa kanilang grupo. Sa sariling fantasy world ni Randy, naniniwala ito na pag namatay ang kanyang katawang lupa ay babalik siya bilang isang female ghost at mabubuhay kasama ang mga fictional characters na kanyang ginawa na sina Mackenzie, Rachel at Ember. Habang naghihintay ng June 7, hindi naman mapagdesisyonan ni Randy kung gagawin niya ba ang kanyang plano sa isang eskwelahan o sa supermarket na kanyang pinagtatrabahuhan kaya nagdesisyon siya na mag-coin flip na lamang. Kumuha ito ng isang 1983 quarter coin, lumabas siya ng bahay at doon sinimulang ihagis ang barya sa hangin. Kapag tao ang lumabas, gagawin niya ang krimen sa kanyang eskwelahan at kung hayop naman ay sa supermarket na kanyang pinagtatrabahuhan. At dito siniguro niya na hindi lamang siya ang mamamatay dahil marami siyang isasama sa araw na itinakda. Hayop ang lumabas sa pangatlong paghagis na ang ibig sabihin ay sa supermarket niya isasagawa ang krimen. June 3, nag-record siyang muli ng video na nagpapaalam sa kanyang mga fans. Paulit-ulit niyang sinabi sa video na ito na magiging isang crime scene ang Wise Supermarket at doon magwawakas ang lahat-lahat. Ang kanyang mga huling salita ay, "I will miss you guys. I will see you on the other side. This is Andrew Blaze signing off for the last time. Enjoy the rest of your lives. Andrew out." Umaga ng June 7, binidyohan ni Randy ang grocery store kung saan siya nagtatrabaho ng 7 taon. Base sa kanyang mga naunang salaysay, ni minsan ay hindi siya naging masaya sa trabaho niya doon at nagstay lamang siya dahil kailangan niya ng pera. Sa video na ito, makikita na tila tinitingnan niya ang lahat ng exit point ng grocery store. Panggabi si Randy ng araw na iyon kaya't pagkatapos ma-videohan ang mga exit point ay bumalik na siya sa kanilang bahay. Nang sumapit naman ang gabi, ipinost ni Randy ang kanyang final video sa YouTube, ang kanyang animation project. Nagsimula ang video na ito na makikitang hawak ni Randy ang kanyang mga shotgun
na pinangalanan niyang Mackenzie at Rachel. Tinawag niya ang dalawang shotgun na The Twins. Makikita rin sa video na inilagay niya ang mga shotgun sa isang duffel bag. Ginaya niya ang konsepto ni Eric Harry sa Columbine shooting dahil pinangalanan din ito ang baril na ginamit niya sa krimen. Inulit din ni Randy sa video na ito na buong buhay niya ay inapi siya ng mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit tapos na di umano ang chapter na iyon ng kanyang buhay. Sa araw na iyon, makakaganti na siya sa lahat ng taong nang api at nagpahirap sa kanya. Sisiguraduhin niya na ang pagkamatay niya ay mag-iiwan ng marka sa mundo. Madaling araw ng June 8 habang nasa shift niya si Randy, tahimik lamang sa loob ng supermarket. May kasama siyang 4 na iba pang empleyado ng gabing iyon. Busy ang lahat sa pagre-replenish ng mga stock sa grocery store at walang nakapansin na hindi nagtatrabaho si Randy. Abala si Randy sa paglalagay ng barikada sa lahat ng exit point ng tindahan. Habang isinasagawa ang kanyang plano, patuloy itong nagpo-post ng mga videos kung ano ang latest na kaganapan sa loob ng grocery store. Muli, walang nakialam at pumigil kay Randy. Nais niyang masiguro na hindi makakalabas ang sinuman kapag sinimulan na niya ang pamamaril. Sa loob ng tindahan ay naroon si Victoria, 25 years old, 47 years old na si Brian, 63 years old na si Terry at 25 years old na si Kristen. Si Victoria at Kristen ay nasa parehas na aisle ng oras na iyon at nagre-restock ng mga paninda. Parehas silang naka-earphones at nakikinig ng music habang nagtatrabaho. Pumunta si Victoria sa isang sulok ng aisle upang kumuha ng bagong labels, completely unaware kung anong naghihintay sa kanya. Ayon kay Randy, hindi siya galit kay Victoria, ngunit kailangan na nitong mawala. Maya-maya ay narinig ni Kristen na parang may nagpa-pop na ingay at tunog na parang may bumagsak. Ngunit hindi na niya iyon masyadong pinansin dahil busy rin siya sa kanyang ginagawa, ngunit ang hindi niya alam ay bumagsak na sa sahig si Victoria. Binaril ni Randy si Victoria sa dibdib at habang papalapit ito kay Victoria ay patuloy ito sa pagkalabit ng gatilyo. Palakas ng palakas ang ingay kaya't nagpasya si Kristen na alamin na kung saan nanggagaling iyon. Paglingon niya ay naroon na si Randy sa dulo ng aisle kung nasaan siya. Ilang metro lamang ang layo niya sa kanya at sa harap ni Randy ay nadoon si Victoria, nakahandusay at duguan. Nagkatitigan silang dalawa, hindi maigalaw ni Kristen ang kanyang mga paa sa takot. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o magpapatay-patayan na lamang. Isa lang ang tumatakbo sa isip ni Kristen ng oras na iyon. Mamamatay siya kasama ni Victoria. Habang nakaharap si Randy kay Kristen, kinalabit pa nito ng ilang beses ang gatilyo na tumamang muli sa nakahandusay na katawan ni Victoria. Sa oras na iyon, nakatingin pa rin si Randy kay Kristen, ngunit sa halip na barilin ang dalaga sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tumalikod ito at pumunta sa ibang parte ng grocery store upang hanapin ang iba pa nilang kasama. Natagpuan ni Randy si Brian sa kabilang aisle. Pinaputokan ni Randy si Brian na tumama naman sa braso, dibdib at sa gilid ng kanyang ulo. Masiselan ang tama ni Brian kaya't agad itong bumagsak sa malamig na sahig. Narinig din ni Terry ang mga putok kaya't pumasok siya sa loob ng grocery store at sa kasamaang palad ay hindi din ito nakaligtas sa malagim na trahedya. Nabaril si Terry ng 2 beses sa likod at balikat. Habang nangyayari ang pamamaril sa loob ng grocery store, si Kristen naman ay nakapako pa din sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung prank lang ba iyon ngunit sa isip niya ay bakit mukhang patay na ang kanyang mga kasama. Hindi maipaliwanag ni Kristen ang kanyang nararamdaman na tila siya ay binabangungot. Nang bumalik sa kanyang katinoan, tinakbo ni Kristen ang dugoang katawan ni Victoria. Sinubukan niyang alugin ang katawan nito ngunit hindi na ito nagre-respond. Meron pa itong pulso ngunit nasa kritikal ang kalagayan ng dalaga. Dali-dali siyang tumawag ng 911 upang humingi ng saklolo. Tumakbo si Kristen pabalik ng counter habang patuloy na naririnig ang sunod-sunod na putok mula sa shotgun na hawak ni Randy. Doon na narealize ni Kristen na maaring patay na lahat ng kanyang mga katrabaho. Dali-dali siyang tumakbo sa exit ng grocery store ngunit nang tinangka niyang buksan ito, namutla si Kristen dahil ayaw bumukas ng pinto. Hinampas ni Kristen ang pinto hanggang mabuksan niya ito. Dali-dali siyang tumakbo sa parking lot, ngunit muli siyang namutla nang makita niya ang sasakyan ni Randy na nakabukas ang trunk. Iniwasan niya ito at parang hangin na tumakbo sa kakahuyang malapit sa grocery store at doon niya hinintay ang mga pulis. Habang tumatakas naman si Kristen, nasa loob pa rin ng grocery store si Randy. Pinagbabaril niya lahat ng mga paninda sa loob, mga bote at mga bintana pati na rin ilang mga propane tanks. Balak niyang pasabugin ang buong grocery store ngunit sa kabutihang palad, hindi sumabog ang mga iyon.
Nagpunta siya sa deli section at doon ay nagdesisyon siya na iyon na ang katapusan ng kanyang plano. Doon na rin tinapos ni Randy ang kanyang buhay. Sa loob ng napakaigsing oras na iyon, 59 bullets ang pinakawalan ni Randy. Habang isinasagawa ang krimen, nakapag-tweet pa si Randy na nagpapaalam sa kanyang mga fans. "Goodbye humans, I will miss you." Ang huling mga mensahe ni Randy sa kanyang mga fans. Dumating ang mga pulis ngunit huli na ang lahat. 4 ang total na namatay sa insidente at kasama na dito si Randy. Sa interview ang ibinigay ni Kristen, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya binaril ni Randy. Hindi siya nagpapasalamat dahil siya ay nakaligtas sa sakuna, ngunit sa itsura ni Randy ng panahong iyon ay wala itong balak na buhayin ang kahit na sino sa loob ng grocery store. Marami naman ang nagsabi na ang 3 biktima ni Randy ay nabaril nito mula sa malayo. Hindi niya marahil kita ang mga mata ng biktima kaya't nagawa ni Randy na barilin ang mga ito. Sa kaso naman ni Kristen, malapit lamang ang distansya niya sa dalaga kaya't nang magkatinginan sila sa mata ay hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Dahil wala na si Randy, hindi na natin malalaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya ng panahong iyon. Base sa autopsy report ng katawan ni Randy, nakasuot ito ng pambabaeng damit sa ilalim ng kanyang t-shirt at pantalon. Naglagay din ito ng black na eyeliner at drawing sa gilid ng kanyang mga mata na katulad ng swirl sa mata ng cartoon character na si Amber. Napag-alaman din na mayroong 372 milliliters ng diphenhydramine o Benadryl sa kanyang dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng sobrang dosage ng Benadryl ay maaaring magdulot ng kamatayan. Masyadong mataas ang content ng Benadryl sa katawan ni Randy na ang ibig sabihin ay maaaring na-overdose ito noong gabi ng krimen. Maaari ding nanlalabo ang mga mata nito at maaaring naghahalusinate habang walang habas na pinagbabaril ang kanyang mga katrabaho. Walang maisip na motibo ang mga pulis kung bakit nagawa ito ni Randy kaya tumulak sila sa kanilang bahay upang mag-imbestiga. Doon nakita ng mga investigador ang 12 box ng bala ng shotgun, shooting goggles, ear protectors at isang shotgun buttstock. Na-recover din ng mga pulis ang kanyang mga drawings, notebooks, pati na rin ang kanyang computer. Nang matapos ang investigasyon, dito na naging malinaw sa mga pulis ang motibo ni Randy. Randy was struggling with gender identity. Dinocument din ni Randy ang pag-decline ng kanyang mental health. Nakita din ng mga pulis ang kopya ng mga videos na nirecord ni Randy ilang taon na ang nakakalipas. Sa mga videos na ito, malinaw na matagal na pinlano ni Randy ang krimen sa kanyang isip. May isa pang video sila na nakalap kung saan sinabi ni Randy sa kanyang mga magulang na huwag nilang itapon ang kanyang mga posters. Isang indikasyon na talagang napakahambog ni Randy dahil sa gitna ng pagpaplano ng pagpatay, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga posters. Ngunit ang pinakamalinaw sa mga videos na ito ay kung paanong walang nakapansin sa mga warning signs na paulit-ulit na pinapakita ni Randy. Ayon sa kanya, marirealize lang ng mga taong nakapaligid sa kanya ang kanyang sinasabi kapag naisagawa na niya ang kanyang plano at kapag patay na siya. Sa huling video na nirecord ni Randy, malinaw na makikita na ito ay tuluyan ng nawala sa kanyang katinuan. Ayon sa kanya, ang cartoon character na si Amber ay isang goddess. Napakaraming videotapes na kailangang panoorin ngunit isa lamang ang mensaheng nais na ipahatid ni Randy sa mga videos na iyon. Nandoon ang mga signs na maaaring sigaw na rin ng paghingi ng saklolo ngunit walang nag-extend ng kanilang kamay upang alisin siya sa sitwasyon na iyon. Wala ni isa maging ang kanyang sariling pamilya. Bago niya barilin ang kanyang huling biktima, nakita ng mga pulis na nag-send pa ito ng email sa voice actor na kanyang kinuha upang mag-record ng mga parte ni Amber sa kanyang animation project. Sa email na ito, sinabi ni Randy na maaaring patay na siya bago pa man ito mabasa ang kanyang email. Idinagdag pa ni Randy sa email na iyon na sa wakas may isasagawa na niya ang kanyang purpose. Naniniwala ito na pagkatapos niyang mamatay ay babalik ang kanyang totoong anyo bilang isang female ghost at magiging masaya na siya habang buhay. Habang mapapanood ang kanyang mga videos, makikita dito na unti-unting nag-deteriorate ang mental health ni Randy. Nagsimula siya bilang isang mapaglarong teenager na palaging kalaro ang kanyang mga stuffed toys. Unti-unting nagbago ang tema ng kanyang mga videos na kalaunan ay nag-focus na sa paggawa ng masama hanggang sa pagplanuhan na nga niya ang grocery store massacre. Nakita din ng mga otoridad ang isa sa mga videos kung saan sinabi ni Randy kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang ama. Base sa video na ito, palagi siyang pinipilit ng kanyang ama na maghanap ng maayos na trabaho at parang wala itong ibang gusto kundi ang palayasin siya sa kanilang bahay.
Ayaw niyang gawin ang inuutos ng kanyang ama, ngunit wala siyang magawa dahil wala naman siyang ibang pupuntahan, kaya't napilitan siyang magtrabaho sa Wise Grocery. Ayon kay Randy, katulad niya ang kanyang ama ay isang bipolar din. Araw-araw nitong sinasabi na hindi ito masaya sa kanyang trabaho, ngunit hindi naman ito gumagawa ng paraan upang maalis ang sarili niya sa sitwasyon na iyon. Hindi niya matanggap na sa kanya inilalabas ng kanyang ama ang frustration nito sa kanyang sariling buhay. Idinagdag din ni Randy na hindi niya matandaan kung kailan ito huling sinabi na proud ito sa kanya. Elementary pa siya nang huling ipinaramdam ng kanyang ama na mahal siya nito. Noon ay wala siyang ibang kinatatakutan kundi ang isipin na mawawala ang kanyang ama sa kanilang pamilya, ngunit napalitan ito unti-unti ng puot at galit. Ayon pa kay Randy, nang tumuntong siya ng high school at college, naging napaka-imposible ng mahalin parehas ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang taon, nagpa-unlock ng interview si Kristen at dito ipinahayag niya na hindi nila na-anticipate ang mga nangyari sa grocery store ng araw na iyon. Hindi sila makapaniwala na magagawa ni Randy ang karumaldumal na krimen. Hindi di umano nila kilala ang Randy na kaharap nila ng gabing iyon. Hindi iyon ang Randy na minahal nila sa Wise Grocery Store. Ayon sa kanya, sana ay nakita nila at napansin nila ang mga kakaibang ikinikilos ni Randy upang sana'y natulungan nila ang kaibigan. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!